panibagong videos na naman tayo. XRM125, if ay siya, i-check natin kung anong pinaka problems niya, bakit lagi empty yung ating battery. So dito lang natin malalaman kung wala kayong voltmeter, dapat may tinatawag tayo na multi-tester. So nakalagay po siya sa volts, ano? Yan. Kaya natin 20 kasi 12 volts to. So lagay natin sa positive yung connection. Then check natin kung ilang karga niya. Ayan, check natin. So ayan. So dapat lumalabas sa kanya is dapat 12 volts, ano? 12 volts or 13. Kasi bago yung battery, so dapat 13 ang linalabas niya. So anong nangyayari, linalabas lang ng battery ay ng regulator natin is 4.33 volts hanggang pataas, 44. So dito na po yung ano natin, charging. Yan, linabas ko na yung regulator niya. Ayan, birita natin, tanggal. Talagang palo lang siya sa ano guys, sa 5, ayaw umangat. Ayun. Ayan. Yan, tatanggal yung connection natin. Ayan, pumapalo na siya ng 6, tapos bumalik sa 5. Ayan, ayaw talaga umangat. Ayan, umaangat naman siya, konti lang, oh. 6, ayaw niya mag 13. Kahit mahinang battery, dapat mag ano siya, palo talaga siyang mataas, eh. So andito po ang regulator niya, check natin. Umiinit naman siya. Ayan, tanggalin natin yung signal light. Ayan, off natin ilaw. Tingnan natin kung tataas. Ayan, pumapalo pa rin siya sa 5. So, irita natin ulit. So ito, so chinik ko naman dito yung galing sa stator, goods naman siya. So wala namang problema yung stator natin. So ano talaga, regulator yung problem. So itatry natin pang napalitan natin itong bago. Umiinit naman siya, normal na mainit niya, hindi naman siya totally talaga umiinit. So sira na to. So palitan natin ng bagong regulator. So guys, andito na po, nakabili na tayo. Ordinary lang, ano. So matry na natin kung talagang ito ang sira. Yan, 5 pin naman siya. Dyan 5 pin din ang saksakan. Then start natin para magkaalaman, ano. So ayan, so wala yung charge ang battery natin, ano. Tapos dito naman ang multi-tester natin. So try natin start. Ayun. So yun, makikita nyo lumakas yung neutral light mo. So alamin natin kung magkakarga, ano. Magkakarga yung ating bagong regulator. So lagay natin positive, negative, positive tayo, no? Ayan. Ayan ito.
So ayan, makikita nyo reading nya, oh. Okay, ba't mababa? Ay sorry, kaya man nasisira yung ano natin. Yun. So ayan, then ayun, okay, nagloloko na ang ating multi-pistar, ano. Ayan, makikita nyo guys, ano na siya, okay na yung karga nya. Ayan, oh. Ayan, ayan, makikita nyo 13. Kanina makikita nyo yung rating natin 5 volts lang, ano, umabot ng 6 volts. Ito umabot na ng 30, no? Minor pa lang yan. So ito lang ang problema nya, pinalitan natin yung regulator, ano. Ayan, makikita nyo. So yun lang ang problema natin sa XRMFI natin. Ayan, magcha-charge po yan maya. Try natin mga ilang minuto, magkakarga na yung battery natin kasi pumapalo na siya. Minor pa lang, 13 to 63 to 72. Ayan, normal po yan. Pero pag umabot ng 15, abnormal na po yun. Pag umabot na ng 15, minor lang ang andar nya. Pero pag binirita nyo hanggang 13 or something pataas, ano, pag mga half wave. Pag mga full wave, yun, pwede natin follow sa 14 pag binirate nyo. Ano guys, pag binirate nyo, umabot siya ng 15. So mataas ang voltahe, full wave siya, no. Ayan, no, makikita nyo, follow siyang 15, 14 hanggang 15 lang siya, hindi na siya umabot ng 16. So normal po yan sa mga full wave. Pero pag mga half wave, so may problem po ang ating regulator niyan. Check na rin yung stator. Naka-under na siya ng mga 2 minutes, ano. Ayan na, naikabit ko na yung regulator niya. Ayan. Ayan. So subukan natin patayin and then dapat magpakita yung neutral. Nandito na guys, na pa-charge ko na ng mga ilang minuto. Try natin uli. Yun, nagloloko yung sa sosyan pala niya. Ayan, nagkarga na po. Then start natin. Ayun, good sa po. Yung problema lang, regulator. So kung halimbawa ganito rin ang sistema na mangyari sa inyo, nalulubat yung battery, ganun lang, gayahin nyo lang ang pag-check sa atin, tapos regulator kung may problema talaga. So ayan, hindi na po yan maglulubat kasi nakita naman natin pumapalo siya ng 15 volts. Hindi katulad kanina, pumapalo lang talaga siya ng 5 volts. So sana guys, may natutunan kayo sa kunting tutorial ko ngayon. So once again, maraming salamat po.